Para masiguradong healthy ang kinakain natin, gumawa na lang tayo ng sarili natin. Simple lang ang ingredients at madali lang itong lutuin. Narito ang mga kailangan nating ingredients. Kung meron din lang kayo sa bahay ng mga overripe na saging or kahit hindi overripe, basta hinog na saging, kailangan natin ng dalawang malaki piraso or kung medyo maliit, pwede nyo dagdagan at gawin itong tatlo. And then syempre, meron akong keto peanut butter or pwedeng regular peanut butter na lang. Mas maganda kasi kung wala itong added sugar. And then syempre, meron tayong baking soda, ang ating whole rolled oats, at ang ating dark chocolate. So, dapat kasi chocolate chips ang ating ilalagay. Since wala akong dark chocolate chips na available at meron naman akong dark chocolate sa bahay, ito na lang yung gagamitin ko. Ito chop into cubes ko na lang siya. So, syempre, una, kailangan nating i-mash yung ating bananas hanggang sa maging ganito yung consistency niya. Tatlo yung ginamit ko kasi medyo maliliit yung aking saging. So, i-mash lang natin mabuti hanggang sa maging pinong-pino na parang ganitong itsura. And then, after nating i-mash yan, nung mas maganda kung mas pino pa siya, lagyan natin siya ng 1/2 cup ng ating peanut butter. So, yung peanut butter ko is pasok din yan sa aking diet dahil yan ay keto peanut butter. And then, after natin mailagay ang ating peanut butter, haluin lang natin yung ating banana and peanut butter. So, ayan. Hanggang sa maging ganito yung itsura niya. So, ayan guys. Haluin mo lang na mabuti. At after nating mahalo yan mabuti, ilagay na natin yung ating 2 cups of rolled oats. Lagyan din natin ang ating 1/4 teaspoon of baking soda. 1/2 cup ng ating chinap na 72% dark chocolate. So, ayan guys, ang magiging sweetener ng ating cookies ay yung banana. And then, yung iba rin yung epekto ng peanut butter. Masarap talaga. So, guys, after nating mamix yan mabuti, ayan, yung parang nagdidikit-dikit na yung ating mga ingredients, pwede na natin siyang ilagay sa ating baking sheet. Ayan, mag-scoop lang tayo ng small amount, then i-flat natin. Depende kung gaano kalaki yung cookies na gusto nyo. And then, lagyan din ng space sa bawat pag-itan para hindi ito magdikit-dikit. And then, after nyan, guys, magpainit tayo ng ating oven sa 100 degrees Celsius. And then, ilagay na natin yung ating mga cookies na nasa baking sheet at lutuin lang natin ito sa loob ng 10 to 12 minutes. So, ako, hinusto kong 12 minutes yung pagluluto ko. Minsan, ginagawa ko pa ng 13 to 15. Depende po sa consistency ng ating mga cookies. And then, ayan, after 12 minutes, luto na ang ating mga cookies. Palamigin lang natin siya. Nakagawa ako dito ng 10 pirasong cookies doon sa mga measurements na ginamit ko. Kung gusto niyo po ng mas marami, doblehin niyo na lang ang sukat. So, guys, tikman natin ang ating ginawang napaka-healthy na merienda. Lami. So, para sa mga mamis dyan at magpapasokan na ngayon, ito ay perfect na pambaon, hindi lang sa school, pwede rin sa office. At ako nga, ayan, dinabaon ko rin to kapag may pupuntahan kami para hindi na ako bibili sa labas. Thank you for watching, guys!